Hello mga kaswang, bago natin simulan ang kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Magandang araw po sa inyong lahat at sa iyo Sir Casper. Kakaiba ang aking kwento kumpara sa kanila. Kami ay mga modernong nilalang na hindi kagaya ninyong mga ordinaryong tao. Ako po pala si Alex. Tapos ako ng business management sa isang kilalang paaralan. At sinikap ng aming mga magulang na lahat kaming magkakapatid ay makapag-aral sa kilalang universidad. At dahil sa malawak naming lupain na ibinenta ng mga magulang namin upang makaalis kami sa lugar naming toxic na at wala ng kapayapaan. Kaya naman napadpad kami sa lungsod. Ang kwento ko ay tungkol sa pinsan kong ayaw malamangan at ayaw na may aasenso sa kanyang mga kamag-anak. Lahat ay binabangga niya pag guminhawa na ang buhay ng kanyang mga kadugo. At iyan ang dahilan kaya kami ay tuluyan ng umalis sa aming bayan. Ayaw ng mga magulang ko ng gulo at itinatakwil na namin ang aming mga maling gawain. Kami ay galing sa angkan ng may mga itim na agimat sa dulo ng probinsya ng Kabisayaan. Ang angkan ko ay lahing Gabunan at kami po ay mga kaapo-apuhan na. At nananatili sa dugo namin ang dugong aswang kung tawagin sa amin. At aswang naman ang tawag sa mga purong Tagalog. Sa taong ito, ang angkan po namin ay makabago na, kumporme sa pamilyang kinabibilangan namin. May mga pamilya pa rin po kasing ayaw umalis sa aming liblib na probinsya. At kami naman, ilang pamilya na po ang nasa kamay nila na. At halos 10 taon na po kami sa lugar na ito. At mga tapos po kami sa pag-aaral. Hindi po alam ng mga magulang namin ang pagpapadala ko ng kwento sa iyo, sir. Napilitan lang po ako para kung sakaling may kalahi ako na makakarinig, sana maiwasan ninyo ang ganitong pag-uugali ng ating mga kalahi. Galing kami sa angkan ng Gabunan. Ang kwento ng lolo ko. Ang kanya daw mga magulang ay purong-puro pa ang dugong nananalaytay sa ugat nila. Pero ang lolo daw niya ang mismong pumutol sa ilang bertod na alam niyang makakasama sa kanilang magkakapatid. Kaya naging mababang uri na lamang daw ang kanilang angkan noon. Pero may isang kapatid ang itay ko na ayaw alisin ang itim na bertod sa kanyang katawan. At maging ang anak nitong si Randy ay tinaniman na rin niya ng itim na bertod sa katawan. Kaya naman ubod ito ng yabang. Ayaw nilang umalis sa bayan namin. Pero si Randy matagal na rin sa Maynila. Dahil para sa kanya, mayabang daw kami. At lalampasan daw niya ang narating ko. Sa totoo lang ay ayaw namin ng gulo. Dahil ang iniiwasan ko ang galit ng ama ko. May lihim kasi ang aming itay. Hindi alam ng kanyang mga kapatid na may itinatagong bertod ang ama ko. Dahil sa mabisang orasyon na itinuturo ng lolo ko, kaya nananatiling tahimik ang kaalaman ng ama ko na namana niya ito. Ang lihim na galing sa kanyang mga magulang ay pinakatago-tago niya sa mahabang panahon. Dahil panganay ang itay sa magkakapatid. Palihim sa kanyang pinatago ng lolo ang itim na perlas ng lahi nila. Ang itay daw kasi ang pinakakalmado sa magkakapatid. At kaya daw nitong dalhin ang bertod ng angka namin. Hindi alam ng pamilya ni Randy ito at ang alam lang nila
Nasa kanila na ang pinakamalakas na bertod ng angka namin. Subalit nagkakamali sila. Itatago natin ang lihim hanggang sa kaupa-upuhan natin. Kaya nga tayo lumayo sa kanila para maiwasan kung pumatol, anak. Kaya kung sakali magkatagbo kayo ng pinsan mong si Randy, ikaw na ang umiwas, anak. Saad pa ng tatay noon sa akin. Pinipilit ko naman, itay. Kaya lang si Randy ang laging naghahamon ng away. Lumayo na tayo pero ang alam ko, nandito na rin sila sa lungsod. Sagot ko naman sa itay. Inalis na kasi ng ama ng lolo ko ang talisman na pwedeng makapanakit ng mga simpleng tao. Dati kailangan nilang ilabas ang init ng katawan kapag kabilugan ng buwan. Nagbabago pa rin daw ang anyo nila noon at kumakain ng mga hayop sa gubat. Pero buhat ng nagiging makabago na ang pamumuhay ng mga tao. Nagpasya daw ang lolo ko na piling bertod na lang ang kanilang aalagaan at papakainin ng orasyon. Para na rin makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alex, magsumikap ka at bumuo ka ng pamilya. Ayaw kong habang buhay dala-dala mo ang ating dugong gabunan. Kayo ng mga kapatid mo ay ordinaryong tao na lamang. Mamamatay akong babaunin ko ang ating maling pamamaraan. Alang-alang sa inyo, ako na ang huling gagamit ng itim na perlas na ito. Wika ng itay at ramdam ko na nahihirapan na siya. Subalit kinakaya niya pa rin. Basta itay, pangako, hahanap ako ng magandang trabaho at pipilitin kong mabago ang ating buhay. Dahil nga tapos naman ako ng 4 na taong kurso, agad akong pumili ng pwede kong a-applyan pansamantala para lang magkaroon ako ng experience. At nakatagpo naman ako ng malaking kumpanya at napakalaki rin ng kanilang pasahod. At dahil sa kagandahan ng aking ipinakitang kredensyal, agad nila akong nagustuhan. At agad na rin sa mataas na posisyon ang aking napuntahan. Kahit hindi pa ako gaanong ka-eksperensyado. Pinilit kasi ng mga magulang ko na makapagtapos ako sa kilalang universidad at pribado ito. Ginawa ko ang lahat para maipagmalaki nila ako at para na rin sa aking mga kapatid na umaasa sa akin. Dahil kami nga ay dayo lamang sa lungsod, alam kong mahirap ang kalagayan namin. Dahil sanay kami sa probinsya. At dahil rin sa kaguluhan na away pang pamilya, napilitan nga kaming dito na manirahan sa lungsod. Isang malaking kumpanya ng cosmetics ang aking napasukan at agad akong napa-duty sa isang event. At dahil hindi naman na sa pagmamayabang, maganda rin akong lalaki at mataas ang tindigan. Kaya naman officer in charge agad ako sa mga malalaking event. Nakakatuwa sa party ko dahil hindi naman kami tagalungsod at hindi rin naman ako sanay sa ganitong klase ng trabaho. Pero dahil na rin siguro sa nananalaytay sa aking dugo, yung tinatawag nilang batubalani, mabilis kaming makapagpaamo ng tao, lalo na't ito ay isang simpleng tao lamang. At pag sila'y nakakaharap namin, umaamo sila. At kaya naming pagaanin ang loob nila. At iyon ang kagandahan sa aming lahi. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon na mahilig mag-shopping dyan, alam nyo na, lahat ng mga Bisaya na makakausap nyo o magde-demo sa inyo, agad kayong maingganyo. Ganun kami kagaling. Pero mag-ingat kayo. Baka may lihim sila. Habang tumatagal, nakakasanayan ko na ang ganitong trabaho at marami na rin akong naging kaibigan. Pero iwas pa rin akong makisalamuha sa kanila
dahil alam ko naman ang ugali ng mga normal na tao. Pero agad ko naman silang napapakibagayan at kaya ko naman silang pakisamahan. Lagi namang may gabay sa akin ang aking ama at ina. Kaya naman masayang masaya ako dahil ang aking mga kapatid, ako na ang nagpapaaral sa kanila. Nakakarating pa rin kay Itay ang ilang masasamang paratang ng kanyang mga kapatid na andoon pa rin ang inggitan na kung tutuusin sila na ang nakikinabang sa lupain namin kahit nasa amin ang titulo. Hinahayaan namin sila ang makinabang sa lupa. Pero masama pa rin ang aking ama sa paningin nila. Dahil na rin siguro sa nakapag-aral din naman ito at nakakuha agad ng magandang trabaho noong kabinataan pa. Kaya may kabuhayan kami kumpara sa kanila. Wala na talagang pagbabago ang mga kapatid ko, anak. Hanggang ngayon, sinisili pa rin nila ang ating pamumuhay. Para sa kanila, mayabang pa rin tayo. Ay, nako. Ayaw talaga nilang umalis sa lugar na yon. Pero sinabi ko naman na bahala na sila sa buhay nila. At tayo ay namumuhay na ng payapa. Pero hindi pa rin maialis sa kanilang isipan na tayo ay nagyayabang. Yan ang kahirapan sa mga ugali ng mga kapatid ko. Nakuha nila sa ugali ng lola mo ang kanyang pag-uugali. Ang mga partido ng lola mo ay sila-sila lang din ang nag-aaway. At halos nagsasakita na sila. Dahil may kanya-kanya silang dalang talisman sa katawan. Daing ng ama ko. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kalungkutan sa mga mata. At awang-awa ako sa kanya. Dahil ako na ang saksi sa pagiging kalmado nito kahit inaapi na. Itay, piliin mo na lang siguro na huwag ka nang kumuha ng anumang balita tungkol sa atin upang matahimik na kayo ng inay. Total, maganda naman ang trabaho ko at sa awa ng Diyos, may maganda na tayong buhay. At ang ipon ninyo ng inay, hindi na natin papakialaman. Dahil sa kumikita naman ako ng malaki, tay. Hayaan mo na sila, itay. Dadating ang araw kung ayaw nilang magbago. Ang mahalaga, nagbago tayo. At ipinagmamalaki ko iyon. Wika ko naman sa itay. At binago ko na ang usapan. Upang hindi na ito mag-isip pa. Buong akala ko ay tahimik na talaga ang aming pamumuhay at dumaan pa ang ilang taon. Hindi na rin ako noon isang officer in charge. Naging branch manager na ako at bumuo na rin ako ng sariling mga staff. Hanggang sa kinausap ako ng aking boss na kung kaya ko daw maglagay ng share of stock sa kanyang kumpanya. Papayag daw siya. Basta daw galingan ko lang ang pamamahala sa hinahawakan kong branch. At pag nakakuta daw ako, ay malaking pera daw ang papasok sa akin, kapalit ng stock na pinasok ko sa kumpanya niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at sinabi ko na, kaya ko at may ipon na rin naman ako. May ipon din ang mga magulang ko at buhat nga noon nagpaalam ako sa mga magulang ko na kung pwede ay suportahan nila ako. Pumayag naman sila at sa loob lamang ng 2 taon, nakakuha agad ako ng milyon. Hanggang sa mas lalong gumanda ang kabuhayan namin. Nagsimula na rin akong magtayo ng sarili kong mga branch at naging co-owner na ako ng kumpanya namin. Alex, sikat na ang brand ng negosyo mo at nagkalat na rin ang mga larawan mo. Hindi kaya ito na ang simula ng problema pag nakita yan ng pamilya ni Randy? Nag-aalala ako, anak. Wika ng inay ko at maging mga kapatid ko ay nag-aalala na rin at natatakot. Tama nga ang hinala ng aking ina. Nakarating na nga sa aming probinsya
ang nangyayari sa karir ko. At dahil pabalik-balik ng Metro Manila si Randy, nalaman ko na lang na alam na nito kung saan ang main branch ko. At maging ang aming address ay alam na rin ito. Wow, bigatin ka na sir. Matutong lumingon sa pinanggalingan. Hindi puro pagyaman lang ang alam. Biglang text noon ng isang number. Pero alam kong si Randy ito. Agad ko itong binura at nilagay ko sa blacklist. Sinabi ko naman ito sa inay ko. Iyan ang anak ang sinasabi ko. Baka guluhin ka niyan. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang galit ng pamilyang niyan sa atin. Ang itay mo naman hindi na sila pinapakialaman. Ani inay. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo ko. Kahit wala naman akong bertod sa katawan, nananatili sa dugo ko ang lahing gabunan. Malakas ang aking pang-amoy at pakiramdam. Bata pa lamang ako ay nararamdaman ko na to. At kahit sa gabi at madilim ang paligid, maliwanag sa aking mga mata. Hanggang sa isang gabi habang ako ay kakatapos lang mag-overtime. May sarili na naman na akong sasakyan nun. Kaya hindi na nag-aalala ang mga magulang ko. Kahit gabihin ako. Sa parting Makati City ang aking opisina. Habang papauwi ako sa Quezon City. Pero nang gabing iyon, araw ng Martes. Habang ako ay pababa ng aming building. Nakaamoy na ako ng kakaibang amoy na iyon. At naaamoy ko lamang sa aming probinsya noong kabataan ko pa. At laging sabi sa akin ng aking lolo na dumaan na naman ang pamilya ng mga aswang na nakakalaban nila. At ang amoy na iyon ay alam na alam ko hanggang ngayon. Dahil ang iniisip ko na lang ay nasa syudad ako, hindi maiiwasan na may kalahi kami. At hindi ko din naman iniisip na ako pala ang punteriya ng naaamoy kong lahi ng aswang. Ligtas naman akong nakasakay sa aking sasakyan. At habang ako ay nagpapastart nito, napatingin ako sa kaliwang bahagi ng parking lot. Kitang-kita ko ang anino ng isang pusang malaki. At hindi ordinaryo. Kaya alam kong hindi ito pangkaraniwan. Kahit naman ako ay may dugong gabunan, natatakot pa rin ako sa mga kalahi ko. Dahil pinalaki na kaming magkakapatid na parang normal na tao. Nang papaalis na ako, uli kong tinignan ang malaking pusa sa side mirror. Nakatanaw ito sa akin. At habang lumalayo ako, palaki ng palaki ito sa aking paningin. At uminit na ang aking pakaramdam na ang ibig sabihin, ang aking nakikita ay kauri namin. Agad kong naisip si Randy. Alam kong traidor ito at gagawa ito ng masama. Dahil nabalitaan ito na maganda na ang aking buhay. Kaya naman pagdating ko sa bahay ay agad kong sinabi sa aking ama at humingi ako ng payo kung ano ang aking gagawin kung sakaling salakayin ako ni Randy. Kailangang wala akong ilihim sa aking mga magulang dahil alam kong sila lang ang makakaunawa sa akin. Hindi ako kayang maunawaan ng aking mga kaibigan. Ang mga magulang ko lang ang kakampi ko sa ganong bagay. At hindi ako maaaring magkamali sa nararamdaman kong init ng aking katawan. Alam kong kalahi namin ang pusang iyon at hindi ko na iyon malilimutan. Hanggat hindi ka sinasaktan anak, huwag kang gagawa ng masama. Dahil kung mauuna tayong gumanti, lalabas na naman sa iba nating kalahi na ako na ang masama. Kaya lalagyan na lang muna kita ng mutya para alam mo pag may panganib sa paligid mo. Saad ng itay ko. Ilang araw din kabado ako, lalo na't panay overtime ako. Ganoon talaga pag gusto mong yumaman. Hindi naman ako natatakot. Ang akin lang ay ayaw ko ng gulo. May nangyari kasi sa akin ay di papayag ang itay ko
na hindi gaganti. At ang kinakatakutan ko pa, masamang magalit ang Itay at baka gamitin nito ang perlas na itim. At ang kanyang malakas na bertod ay muling gamitin. Hindi ko yun makakaya dahil kayang pumatay ng Itay kung tao o kalahi man namin. Hanggang isang araw, kinausap ako ng mga kasosyo ko sa negosyo at sinabi nitong may bagong dumating na nagpasok din ng sheriff stock sa kumpanya namin. Isa na rin itong CEO. May hawak na rin itong branch. At kagaya ko, marami na rin itong tao. At malakas din ang mga branches ng cosmetics nito. Tinanong ko kung babae ba, pero lalaki daw. At mukha daw kababayan ko pa. Nagulat ako at hindi ako nakapagsalita dahil ang iniisip ko, baka si Randy ito. Alam ko rin kasi na nakapagtapos ito ng kurso. Hindi ko lang alam kung ano, pero alam kong hindi ito papayag na mahigitan ko. At tama nga ang inala ko. Dumating ang monthly meeting namin at pumasok si Randy na nakangiti sa akin. Sabay tapik sa balikat ko. Hello Insan, long time no see. Tamo nga naman. Ang pagkakataon, pareho na pala tayong CEO. At ang takbo ng ating karir ay iisang patutunguhan lang. Mukhang magpapagalingan na lang tayo ng branch nito. At kahit na head ka sa akin, magagaling tayo. At sabihin mo yan sa mga kapwa natin managers. Sabay halakhak ni Randy na parang nakakaloko. Masayang-masaya naman ang aming mga kapwa managers at sinasabi nga nila na mabuti daw at magkakakilala na kami at magkamag-anak pa. Lalo pa daw mas lalakas ang mga branches namin dahil magtulong-tulong kami. Pero hindi pa rin ako umimik. Nanibago sila. Pinagalang naman nila ang aking pananahimik at hindi pagsagot sa kanila. At siguro nahalata ni Randy na nawala ako sa mood. Natapos ang aming meeting at hindi na ako pumunta pa sa kanilang salo-salo. Bumalik na ako sa aking opisina. Nagtrabaho na lang ako at tumawag sa akin ang general manager namin. Tinanong ako nito kung may problema daw ba ako kay Randy. Sinagot ko naman agad na ayaw ko nang may kasama sa trabaho na kamag-anak ko. Dahil pagsisimulan iyon ng kompetensya. Kaya sinabi ko sa general manager namin na didistansya muna ako upang maiwasan ang problema. Agad namang sumagot ito na nauunawaan ako. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang trabaho namin at hindi ko na binigyan pa ng atensyon si Randy. Pero talagang nananadya si Randy. Malimit itong magsadya sa branch ko at kung ano-ano ang mga itinatanong sa akin. At hindi pa maghalata na hindi na nga ako sumasagot. Nagsasalita pa itong bakit daw parang mayabang na ako. Na parang nagyayabang ako sa kanya. Pumasok naman iyon sa aking isipan. Kaya agad ko siyang sinagot. Pakiusap, trabaho lang, at maging profesional tayo. Hindi pa pwede Randy na magtrabaho na lang tayo kasi may inalagaan akong branches. At saka hindi biro ang pera na pinasok ko dito sa kumpanyang ito. Kaya pakiusap, manahimik ka na lang sa branches mo. Iwasan mo na rin pumunta dito. Dahil kahit naman tayo iisa ng kumpanya, magkaiba naman ang diskarte natin. Tsaka pakiusap lang, huwag mo nang gagamitin sa akin ang salitang mayabang dahil pinaghirapan ko ang narating ko. Sagot ko sa kanya. Napakarami niyang isinagot sa akin na hindi ko na halos maintindihan. Nararamdaman ko ang baho at lansa ng kanyang amoy, ng dugo. Alam kong umiinom pa rin siya ng dugo ng hayop.
Kaya naman naiirita ako. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya ako titigilan, magsusumbong ako kay tatay. Ayan ka na naman, Alex, sumbong ka. Wala naman kayong magagawa sa amin dahil ang unang-una na alam namin ang sitwasyon sa magkakapatid ng ating mga ama. Nasa tatay ko ang pinakamagaling na bertod ng ating lahi. At kahit na nandito sa gitna ng lungsod, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng hindi mo namamalayan. Kaya mag-ingat ka. Huwag mo akong babanggain, Alex. Masama na akong magalit ngayon. Wika pa ni Randy. Lalo akong nainis. Tumalikod na lang ako at umalis. Upang maiwasan na makapagsalita pa ako ng masama. Lalong nagalit si Randy at bastos daw ako. Pero wala na akong magagawa. Kailangan ko na talagang umiwas. Nung papalabas na siya sa branch ko, agad kong sinabi sa mga staff ko na mag-ingat dahil may kakaiba sa lalaking iyon. Sinabi ko rin sa mga tauhan ko, nagkakaiba ang kilos ng taong iyon. At ang lahat ng iyon, alam kong narinig ni Randy. Ang angka namin ay malalakas ang mga pandinig, matatalas ang mga paningin, at malakas din ang pangamoy. Lahat ng iyan ay isang katangian ng lahing Gabunan. At kahit naman kaming mga pinsan ko na walang mga talisman sa katawan, ay kayang-kayang gawin iyon. Nangyayari iyon kung gugustuhin namin, dahil nga sa dugong nananalaytay sa amin. Buhat nang pumunta sa opisina ko si Randy, may naramdaman na akong kakaiba. Ayoko mang isipin pero parang may iniwan siyang na kung ano sa aking opisina. Agad ko iyang isanangguni sa aking ama at sinabi nitong baka kaya natagalan sa loob ng opisina ko si Randy. Siguro may orasyon daw itong ibinulong upang mairita kami at hindi makapagtrabaho ng maayos. At isa pang pinagtataka ko, isa-isang nagkakasakit ang mga tauhan ko. Umaabsent ang mga ito at ang karamihan sumasakit ang ulo. Tama nga ang itay ko. Nag-iwan ito ng orasyon. Ang lahi kasi namin ay may uri ng orasyon na pwedeng gawin sa isang bahay o sa isang tao o sa kahit anong lugar. At kapag may bibiktimahin sila ay ganoon ang ginagawa nila. At kapag nagtagumpay sila, ito ang tuwa ang mga Gabunan. Dahil napakabango rin sa kanila ang taong may sakit o may dinaramdam. Pero sa kaso ko, hindi ako papayag na ganun-ganun na lang ang gawin sa akin ni Randy. Dahil nananahimik ako at wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Nagagalit na rin ako dahil idinadamay niya ang mga simpleng tao na wala namang kinalaman sa aming pamilya. Kaya naman sinabi ko sa itay ko na ayaw ko ng ganito at kailangan ko nang gumawa ng paraan. Pumunta ng opisina ang aking ama at kinontra nito ang orasyon ni Randy. Naglagay rin ng pangontra ang tatay ko sa loob ng aking opisina, maging sa aking display center ng aking mga brand o produkto. At oras na bumalik doon si Randy, makakaramdam din siya ng pagsakit ng ulo. Pero dahil sa muling pagpapalaki ng magulang ni Randy sa kanya, kahit ako ay hindi na gumaganti, pumupunta pa rin siya sa opisina at pilit akong kinakanti upang ako ay magalit. Pero nararamdaman niya na may inilagay na kaming pangontra. At alam kong alam niya yon. Sinabi ko sa kanyang ayaw ko ng gulo. Hindi ka ba talaga mapakiusapan, Randy? Marami nang nadadamay na inosenteng tao at walang kinalaman sa pamilya natin. Hindi ko alam kung ano ang ikinagagalit mo sa akin at hanggang saan ka ba magiging ganyan. Huwag mong hintayin na gumamit na rin kami ng kagaya ng ginagamit mo.
Dahil alam mo naman na iisa ang dugong nananalaytay natin. Uwi ka ako. Tumawa lang si Randy na parang nakakaloko. Sinabi nitong hindi siya titigil dahil nayayabangan talaga siya sa akin. Ambog ka, Alex. Napakayabang. At ano naman ang pinagmamalaki ninyo? Wala naman kayong Berto na kagaya ng tatay ko. At walang alam ang iyong ama. Natatawa na lang ako dahil ang pagkakaalam ko, itinapon na ni Lolo ang lahat ng ugnay na kaugnayan natin sa mga gabunan. At huwag mo akong pagyabangan at pagmalakihan dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa iyo. Ngayon, Alex, kung kayo ay mayaman at swerte sa buhay, iyan ang kayabangan mo. Gagamitin mo yan sa akin, lalabanan kita sa kaalaman kong itim. Halakhak pa ni Randy, sabay talikod sa akin. Hanggang sa isang araw nga, nagsisigaw ang assistant kong babae habang tinatapos namin ang inventaryo. May nakita daw itong ulo ng tao sa aming kesame at may buhok daw na mahaba. Agad na pumanhik ang aking guard at tinignan ang loob ng aming kesame. Wala naman itong makita, kaya minabuti ko na lang natapusin ng maaga ang aming inventaryo. Sir Alex, kitang-kita ko po, inilabas siya ang kanyang ulo doon sa butas na bahagi ng ating kisame, saad ng assistant ko. Agad akong tumawag sa aking ama dahil mahinang klase ang kanyang inilagay na orasyon. Kaya nakakayanan ito ni Randy. Pinauwi ko na ang lahat ng staff ko at pati ang guard pinauwi ko na rin. May gagawin kasi si Itay sa loob ng aking opisina. At hindi iyon nagugustuhan ni Randy. May dalang mga kagamitan ang Itay ko. Mga pag-aari iyon ng aking lolo. At matindi ang bertod na iyon. Dahil oras na may kalahi kami na lumapit sa batong itim, naiiwanan ng Itay, tiyak magdurugo ang ilong nito at isusuka lahat ang laman ng tiyan dahil ang kapangyarihan nito ay nasa hangin. Inorasyon na ng Itay ang batong itim at iniwan namin. Hinayaan ito sa gitna ng opisina ko. Alam kong gigil na si Randy at alam kong babalik ito oras na wala na kami. Sinabi ng Itay ko na huwag na akong mag-isip at siya nang bahala sa lahat. Hating gabi nang may matanggap akong text, minumura ako ni Randy. Mukhang may kaalaman daw akong hindi niya alam. Saan ko daw natututunan ang mga ganong orasyon at saan galing ang bertod kong itim. Alam kong alam niya ang tungkol doon. At alam kong siya din ang nasa kasami ng opisina. Sinabi nito sa text na halos isukan na niya ay dugo dahil sa kagagawan ko. Kaya naman sumagot ako na wala akong ginagawang kasalanan dahil private property ang pinasok niya at pwede ko siyang kasuhan. Sukdula na talaga ang kasamaan mo, Randy. Ayaw mo talaga akong tigilan at gusto mo talaga na magmasama ako sa mata ng lahat. Hindi ako papayag na sirain mo ang karir ko. Tao na ako, Randy. Hindi kagaya mong nananatiling lahing aswang. Nananahimik kami dito. Ikaw ang lumapit sa akin. Text ko sa kanya. Makakarating ito sa iba nating kamag-anak o sa ibang kapatid ng ama mo. Sasabihin ko ang ginagawa ninyo na may kakaiba kayong kaalaman. At hindi ko alam kung saan nyo yan nakuha. Sama-sama kaming lahat. Ewan ko lang kung magawa kayong iligtas ng ama mo. Huwag mo rin akong subukan, Alex. Kayang-kaya kong pumatay ng kalahi ko. Reply ni Randy. At dahil sa wala na kaming magagawa pa, sa asal na demonyo ng pinsan kong si Randy, may ginawa ang Itay ko na hindi makakalimutan ni Randy.
Inabagan ko ang muling panggugulo niya at may nakahanda akong pangsaboy na siguradong hindi magugustuhan niya. Mga bandang 8:00 ng umaga, abala na kami sa aming mga trabaho nang biglang dumating ang nasabing binata. Nagwala at pinagmumura ako. Inawat na ng guard ko pero ayaw nitong paawat. Isinisigaw nito na demonyo daw ako. Kaya naman para hindi na humaba pa ang usapan, sinabuyan ko ito ng isang pulbos na may orasyon itay. Agad na napaso at nagsugat ang balat nito, pati ang muka. Hindi ako tumigil sa pagsaboy hanggang tuluyan na itong nagwala at marami siyang kagamitan ko na sinira. Napakalakas niya, talagang galit na galit ito. Habang hawak ang muka, nang agaw na ito ng baril ng guard ko. At tinutukan ako at lahat ng staff ko ay nagpanik na. Tumawag ako ng pulis at hinayaan ko na siya. Pero nagpumilit pa rin ito at sumisigaw na humanda ako dahil gagantihan niya ako. Sinabi pang papatayin daw niya ako at ang buo kong pamilya. Maraming nakasaksi sa kanyang sinabi at agad ko itong kinasuhan. Nakulong si Randy na lisik ang mata at agad na nakit ng kasama sa selda. Kaya naman agad akong tumawag sa aking ama at sinabi ko na maghanda dahil alam nila ang bahay namin. Sinabi ninyang maghanda din ako at malayo pa lang siya ay hindi na siya makakalapit sa amin. At malayo pa lang ay hindi na makakalapit sa amin ang mga aswang. Napatulala na lang ako at sinabi kong ano ba itong nangyayari sa buhay ko. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Kami ay namumuhay ng tama at walang inaargabyado dito sa Maynila. Anak, lagi mong tatandaan na ang maling paggamit ng itim na bertod ng mga lahing aswang ay nakakawala ito sa tamang katinuan ng isang lahing kabunan. Lalo na't nag-uorasyon sila ng dasal ng demonyo. Lahat yan ay tinuro sa akin ng lolo mo. Kaya nakakaya kong makontrol ito. Nagsadya ako sa kulungan at akala ko'y hihingi na ng tawad sa akin si Randy. Pero nagkamali pala ako. Saan galing ang kaalaman yung itim, mga traidor kayo? Traidor nga mo, Alex. Hindi kami makakapayag na may kaalaman kayong kagaya ng sa amin. At saan yan ang galing? Alam na ng ating mga kalahi sa ating bayan. Ang ginagawa ninyo sa akin, humanda kayo. Bulong nito habang lisik ang mga mata nito sa akin. Kaya sinabi kong matapang din lang pala siya at hindi ko man lang nakikitaan ang pagsisisi. Sinabi kong itutuloy ko na lang ang demanda at matatagalan na ito sa loob ng kulungan. Hanggang isang gabing tulog na kaming mag-anak. Pero ang itay ay gising at ginising din ako. Sinabi nito sa aking dahan-dahan daw kaming bababa. At ayaw na niyang magising pa ang mga kapatid ko at ang aking ina. Nagulat ako nang binulungan ako ng aking ama at inorasyonan para mas lalong lumakas daw ang aking pangamoy at ang aking lakas ng pandinig. Amoy na amoy ko ang malansang amoy ng dugo at alam na alam kong amoy iyon ng mga kalahi namin. Si Randy, nandito na sila at mukhang sasalakayin nila tayo. Nakakaawa naman ang mga madadamay na mga inosente. Kailangan ko na yatang lumaban. Pasensya ka na anak, pero tawag na talaga ito ng aking tungkulin na iligtas kayo. Ikaw na ang magbantay sa iyong ina at mga kapatid at ang ating mga kasambahay. Huwag na huwag mong papalabasin ang kwarto nila upang hindi madamay. Bili ng itay. Maya-maya nga dumami ang tuko sa aming bahay at natatakot na ang aming mga kasambahay dahil palakas ng palakas ang kanilang mga tunog. Nagsimula na rin na makarinig ako ng malalakas na pagaspas sa taas ng puno. Malaki ang aming bahay na tinitirahan
at hindi sila basta-basta mapapasok. Dahil palibot kami ng orasyon ng aking ama. Maging ang mga naglalakihang tuko ay hindi makakapasok sa loob ng bahay. Nananatili ito sa mga puno ng aming mga kapitbahay. Malaking subdivision kasi ito at maraming puno. Nawawala na sa paningin ko ang aking ama at hindi ko na alam kung nasaan ito. Hindi man ako mahilig magdasal, pero naniniwala ako sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya naman ang bulong ko ay sana'y gabayan niya ang aking ama. Kahit pa kami ay may hawak na itim na kaalaman. Alam kong mali at kasalanan iyon sa Diyos na lumikha. At pagsilip ko sa bintana, 2 lalaking mabalahibo ang aking nakita sa aming malawak na bakuran. Sa taas ng aming pader na nakakaakyat sila at isang malaking asong itim naman ang sumalakay sa kanila. Napakalaki nito at ang haba ng kanyang mga kuko. Duguan ang 2 lalaki at napaurong dahil nagulat sila sa malaking aso. Hindi nila kaya ang lakas nito. Kita ko rin na may ilang pusa ang pumalibot sa lalaki. At amoy na amoy ko ang dugo nilang lahing gabunan. Alam kong ang aking ama ang malaking asong iyan. Dahil sa bilis ng pangyayari, nasaktan na rin ng malaking aso ang nasa 3 pusa. At napaurong din ang mga ito. Dahan-dahang nagbabago ang anyo ng aso. Naging mabalahibod na lang ito at ang ama ko nga ito. Tama na. Ayoko nang gawin yan sa inyo. Iisa ang dugo natin. Magkakalahi tayo. Tama na. Sigaw ng itay. Pero maya-maya lang ay may dumambang na malaking aso sa itay ko. Mabuti na lang ay nakailag ang itay ko at nakalayo kagad. Ang ama pala ito ni Randy at ang magkapatid ng nagpangbuno. At halos hindi ako makatiis at lumabas ako. Inawat ko ang mga ito. Anak, lumayo ka. May lason ang kuko ng tsuhin mo. Sigaw ng itay. Papatayin kita. Mayabang kong kapatid. Traidor ka. Pinamanahan ka pala ng itim na perlas. Sakim ka. Isa ka pa, Alex. Palayain mo ang anak ko. Kundi, papatayin ko kayong lahat. Sigaw ng tsuhin ko. Gahaman ka. Lahat na lang gusto mo ay sayo. Lumayo na nga kami. Pero ang anak mo pinipilit pa ring saktan ang anak ko. Kasalanan man sa lumikha, subukan mong saktan ang anak ko. At kaya kitang gawing buhay na patay. Kahit pa kapatid kita. Sigaw ni itay na halos hindi ako makapaniwala. Kita kong hawak na pala nito ang liig ng tsuhin ko. Napakabilis kumilos ng itay. Halos hindi nalaman ng kanyang kapatid na nakalapit na pala ito sa kanya. At ang lakas niya ay parang sa 10 kalabaw. Rinig na rinig ko ang pag-uurasyon ng itay ko at binulungan nito ang kanyang kapatid. Nailabas ng itay ko ang itim na bertod ng tsuhin ko. Isang makapangyarihang orasyon na kayang magpalabas ng mga bertod sa katawan ng mga lahing gabunan ang ginawa ng ama ko. Ang makakagawa lang noon ay ang lolo ko. At ngayon, ayaw man ng itay gamitin ang ipinamana sa kanya ng lolo ko. Wala na siyang magagawa. Traitor ka. Traitor ka sa lahi natin. Ibalik mo ang bertod ko. Ibalik mo. Yan ang ipinagbili ng ama natin na pag sumobra na ang kasamaan mo. Alisin ko na ang bertod mo sa katawan. Manghihina ka na kapatid ko at magbabayad ka sa mga kasalanan mo. At pati ang anak mo ay babawian ko rin ng bertod sa kanyang katawan. Saad ni itay. At kitang-kita kong napahiga na lang sa lupa ang tsuhin ko. May dumating pang 2 lalaki at binuhat na nila ang tsuhin ko
na nakahiga sa lupa. Maging ang dalawang lalaking hubad bumangon at halatang sugatan. Nakilala ko pa nga ang mga ito. Mga kamag-anak din namin na taga-probinsya. Sana'y maging aral na sa inyong lahat. Nananahimik kaming mag-anak dito sa Maynila. Huwag na nating paguluhin ang sitwasyon. Lalaban ako dahil karapatan ko ito. Magsilayas na kayo. Ayoko na kayong makita pa. Sigaw pa ng Itay. Naging payapa naman ang paligid. Ang dating mabahong hangin ngayon ay hindi na. At hindi na rin masakit sa ilong. Ang mga malalaking ibon na nakadapo sa mga puno, nawala na silang lahat. Kinabukasan, sinadyang puntahan ng Itay si Randy at kinausap. Pero matapang ito kaya napilitang gawa ng paraan ng Itay na baguhin ang ugali nito. Isang bulong sa hangin ang ginawa ng Itay at nagsuka ng mabaho si Randy. Kitang-kita ko na may parang itim na bilog ang sumama sa hangin at kusang lumapit sa kamay ng Itay. Naalis na ng Itay ang bertod ni Randy at umalis na kami. Balita namin ay na-ospital si Randy at hindi na nag-recover. Naging parang langtang kulay na daw ito at tuluyan nang naging bedridden habang buhay. Maging ang kanyang ama, ganoon din daw ang nangyari. At tuluyan nang nagkawatak-watak ang angka namin. Lahat sila ngayon ay takot sa aking ama at wala nang nanggugulo pa sa amin buhat ng mangyari yon. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa Maynila. Lumipat na kami ng bahay para maiwasan ang mapuntahan muli ng aming mga kalahi. Mas lalong gumanda ang negosyo ko at lalong naging maganda ang takbo ng aming pamumuhay. May pamilya na ako at normal kaming namumuhay kasama ang aking mga magulang na matanda na.